Isang magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo sa mundo. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Imelda. 49 anyos na po. At kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakikipagsapalaran dito po sa gitnang silangan. Itong ikukwento ko po ay nangyari sa Sapian, Capiz. Maraming taon na po ang nakaraan. Talagang matagal na po ito dahil 18 taong gulang lang po ako nang mangyari po ito. Tumigil na po ako sa pag-aaral noon at palipat-lipat po ako ng trabaho. Nung magtrabaho po ako sa isang panaderya doon po sa Iloilo, na hindi ko na rin po siguro sasabihin pa kung saan, may nakilala po ako na lalaki na nagpatibok po ng puso ko. Madalas po siyang bumili doon sa panaderya at nangungulit po sa akin. Kahit anong iwas po ang gawin ko at halos araw-araw ko na po itong pinagtatabuyan, ayaw pa rin po nitong tumigil at pilit po akong nililigawan. Bigla niya po akong binibigyan ng mga bulaklak at kung ano-anong mga merienda. Mga ganoong gimmick po. Itago po natin siya sa pangalang Jason. Noong una, syempre, wala po talaga akong balak na bigyan po siya ng pagkakataon. Pero nung medyo tumigil po ito sa pangungulit, kahit patuloy pa rin po itong bumibili sa panaderya araw-araw, doon ko na po biglang napansin na parang namimiss ko rin po yung kanyang mga pangungulit. Isang araw po, noong inutusan po ako ng amo ko na bumili po ng harina doon sa palengke, meron pong isang matandang babae noon na ninakawan po. Nagulat po ako nung may bigla pong may tumakbong lalaki at agad po nitong sinunggaban ng magnanakaw. Sabay sa pilitan pong kinuha ang ninakaw po nito sa matanda. Sandali pa po silang nag-away. At kahit may kutsilyo po yung magnanakaw, nagawa po siyang itumba nung lalaki po na yon. Pagharap po ng lalaki, nagulat po ako noon dahil si Jason pala ang lalaking tumulong sa matanda. Doon na po nito ako napahanga. Nung makita po nito na nandoon din pala ako, halatang nahiya po ito at umalis. Ngunit nung bumili po ito sa panaderya, hindi ko na po naiwasang tanungin siya tungkol doon sa nangyari. Hanggang sa madalas na nga po kaming magkwentuhan ni Jason. Lalo at kailangan ko din po talaga ng kausap noon dahil marami din po akong problemang iniisip. Doon ko na po nalaman na taga Sapian, Capiz po pala ito. Pero 5 taon na raw po ito sa Iloilo at hindi na talaga siya nakauwi doon sa Capiz sa matagal na panahon po na yon. Dahil daw sa kanyang tampo sa kanyang nanay. Pinalayas daw po kasi ito. Kaya napadpad po ito sa Iloilo at doon na po ito nagtagal. Patuloy po kaming naging malapit sa isa't isa noon. Hanggang sa hindi ko na po namalayan na unti-unti na rin pala akong nahuhulog kay Jason. Nung muli po nito akong niligawan, pinatagal ko lang po ng mga 2 buwan at agad ko po itong sinagot. Noong araw po, yung ganyan po kabilis na panliligaw, talagang maituturing na rin pong may kabilisan. Sa panahon po kasi ngayon, normal na lang din po yun o baka matagal na nga po yun kung may tuturing. Lalong-lalo na po para sa mga kabataan ngayon. Dahil palagi po kaming magkasama, naging mapusok po kami ni Jason. Hindi po kami nakapagpigil at meron nga pong nangyari sa amin. Dahilan para magbunga po yung kapusukan po namin na yon. Nabuntis po ako noon ng nobyo ko pa lang na si Jason. Nung una, syempre, katakot-takot po na panghusga ang naranasan po namin. Medyo itinakwil pa nga po ako noon ng pamilya ko noong ipinagtapat po namin sa kanila na nagdadalang tao na rin po ako.
Pero mga ilang linggo lang po ang nakalipas. Siguro agad naman po nilang nakita kung gaano pong kasipag si Jason at kung gaano po ito kapursigidong patunayan ang kanyang sarili. Kaya wala po silang nagawa kundi tanggapin po kami, pati yung ipinagbubuntis ko. Pero pinayuhan po kaming dalawa ng mga magulang ko noon, lalong-lalo na po si Jason, na bago kami magpakasal at bago raw ako manganak, kahit anong tampo pa raw ni Jason sa kanyang pamilya, ay dapat niya pa rin ipaalam sa magulang nito ang tungkol sa amin. Pati na rin ang tungkol sa plano nga naming magpakasal. Ayaw pa po ni Jason noong una, pero nung mapagtanto po nitong may punto naman po sila nanay, nagsabi po ito sa akin na babalik na raw siya sa kanilang lugar. Walang iba kundi sa Sapian Capiz. At dadalhin daw po nito ako. Panahon na rin naman daw siguro para magkaayos na rin sila ng kanyang pamilya sa tagal na rin ng panahon na hindi siya nakauwi doon. Natuwa po ako noon, Sir Dan. Lalo at alam ko po na kahit hindi man aminin ni Jason, matagal na rin po nitong namimiss ang kanyang pamilya at ang lugar na kanyang pinanggalingan. Malapit lang naman po yon, dahil magkatabing probinsya lang naman po ang Iloilo at ang Capiz. Mga nasa 2 oras mahigit lang naman po yung biyahe. Ginawa nga po namin ang plano noon. Unang pagkakataon din po yon na makakapunta ako doon sa Capiz, dahil hindi talaga ako mahilig maglakwatsa noon. 5 buwan na po yata ang tiyan ko ng mga panahon po na yon, kung tama ang pagkakaalala ko. Medyo malaki na rin po talaga ang tiyan ko. Pagdating po namin doon, nagtinginan po sa amin ang mga taga roon. Siyempre, bumalik na nga po si Jason doon sa kanilang lugar, na alam naman din po nila na matagal nang hindi nakabalik. Nung makita po si Jason ng kanyang nanay, napahagulgol po agad ito. Yung tipong parang sa pelikula po makikita. Naglalaba po noon ang kanyang nanay sa may poso nang makita po nito kami. Agad nga po akong pinakilala ni Jason. Sabay naglakad na po kami pauwi doon sa kanila. Yung bahay po nila ay medyo papasok pa po pala. Yun bang tipong nasa may kagubatan po banda na medyo nakahiwalay po sa ibang mga pamamahay. Nakita ko pong masaya po noon si Jason. Yung tipong parang nagkapatawaran na po sila ng kanyang magulang. Kaya nung makita po siya nito, ay agad po siyang niyakap. Pagdating po namin doon sa kanilang bahay, nagulat po si Jason dahil meron pang isang bahay malapit sa kanila. Dati daw po kasi ay sila lang daw yung nakatira sa parte na yon. Ang sabi naman ng kanyang nanay, bahay daw po pala yon ng kapatid ng kanyang lola na galing pang Mindanao. Ipinakilala din po kami ng nanay niya dito. Matandang lalaki na po yon at nag-iisa lang po pala ito sa kanyang kubo dahil hiwalay na raw ito sa kanyang asawa doon sa Mindanao. Itago po natin siya sa pangalang Lolo Juanito, na noon ay nasa 70 mahigit na po siguro yung edad. Doon ko lang din po nalaman na wala na palang tatay si Jason. Bata pa lang pala sila, namatay na raw ang kanyang ama. Kaya yung kanyang mga kapatid at ang kanyang nanay na lang yung nakatira sa bahay nila. Kumain po kami noon at habang nagkukwentuhan sila, ako na po yung nagligpit ng pinagkainan. Siyempre ayaw po nila pero talagang pinilit ko po na tumulong po sa kanila. Tinulungan naman po ako ng kapatid na babae ni Jason. Nung naghugas na po ako ng pinggan at nasa may labas po ng bahay nila yung pinaghuhugasan po nila ng pinggan, bigla pong lumapit sa akin si Lolo Juanito. Meron po itong parang mahinang sinabi. Ang bango talaga, nakakagutom. Wika pa po nito.
Pareho lang din naman ang lengguwahe ng Iloilo at ng Capiz. At kakaunti lang din po yung pagkakaiba. Kaya naintindihan ko po yon siyempre. Ano po yung mabango? Tanong ko pa po noon sa kanya. Wala iya. Ilang buwan na ba yung ipinagbubuntis mo? Tanong naman po nito habang nakangisi at nakalabas po yung medyo nangingitim na po nitong mga ngipin. Mga 5 buwan na po. Sagot ko naman po noon. Dito na ba kayo titira? Tanong pa po nito sa akin at ang sabi ko naman ay hindi at mga 3 araw lang kami doon dahil magpapaalam lang kami sa aming pagpapakasal at meron ding mga aasikasuhin. Yung tingin po nito sa akin parang makahulugan po pero binaliwala ko na lang. Nung gabi na po, yung kwarto po kung saan kami matutulog, may iisang bintana po. At yung dingding po nito ay gawa lang po sa sawali. Yun bang may mga maliliit na butas sa mga nakakaalam dyan sa sawali? Maaga pong nakatulog si Jason noon habang ako po ay gising pa rin. Maya-maya pa, napansin ko pong parang may tao po doon sa labas ng kwarto namin. Siyempre dahil sawali nga po yung dingding. Talagang maaninag po pag meron pong tao doon sa labas. Nung medyo tumigil na po yung parang naglalakad doon, dahan-dahan po akong bumangon noon, Sir Dan. Kinakabahan na po ako noon. Habang nasa may likod po ako ng bintana at titignan ko po sana doon sa mga maliliit na butas sa dingding kung ano nga ba yung nasa labas. May hawak po akong ashtray noon. Dahil yun lang po yung nadampot ko na medyo mabigat. Yuyuko na po sana ako noon para silipin po ang nasa labas. Nang bigla na lamang pong bumukas yung bintana ng kwarto, sabay meron pong humila sa akin, sa aking kamay. At agad pong tinakpan yung aking bibig. Yung kamay po nun, mabalahibo po. Dahil nararamdaman ko po yon. Nung bigla po nitong nilipat ang kanyang isang kamay doon po sa aking tiyan, pilit ko na po siyang pinaghahampas ng hawak kong ashtray. Hindi man ako makasigaw noon dahil tinatakpan nga nito ang aking bibig. Pilit po ako noong nag-iingay na sa totoo lang, dapat magigising pa rin po si Jason nung mga oras po na iyon. Pero tulog na tulog nga po ito. Nung pilit ko pong tinitignan ang itsura ng humihila sa akin, bigla pong nanginig ang buong katawan ko nang makita ang nakakatakot po nitong mukha. Naglalaway na po yun ng sobra at mas dumidiin nga po ang paghawak na ginagawa nito sa tiyan ko. Umiiyak na nga po ako noon. Lalo at parang hindi talaga nagigising si Jason. Nagulat na lang po ako nung may sumigaw po na boses doon po sa labas na mabilis pong papalapit po doon. Bigla na lang din po akong binitawan ng aswang, Sir Dan. At agad po itong napasigaw. Dahil agad po pala itong tinaga ng lalaking nasa labas. Kitang-kita ko po noon kung paano pong mabilis na tumakbo po yung aswang doon sa may kakahuyan. Doon pa lang po nagising si Jason noon. Nagulat na gulat din po kung ano ba ang nangyari. Pati na rin po ang mga kapatid niya at ang nanay po nito. Nang magising po si Jason, tinawag po niyang tito yung lalaki pong nagligtas sa akin. Tito niya pala iyon na napadaan lang daw doon banda kahit mga 10 PM na noon dahil nalaman daw nga nito na umuwi na nga ang kanyang pamangkin na si Jason. Nagbabaka sakali lang daw siya na baka gising pa daw ito at aayain niya sanang uminom kaya may dala raw itong alak. Nagkataon naman din na meron siyang dalang itak lagi kapag lumalabas siya ng gabi. Nung nagtanong si Jason kung bakit hindi niya hinabol yung aswang, ang sabi ng kanyang tiyo
Parang kilala daw kasi niya yung aswang na iyon. Kahit parang kakaiba na raw ang kanyang itsura. Sa ikinikilos daw po nito, parang si Lolo Juanito daw po talaga. Kaya agad nilang tinignan ang bahay at pinasok na nga po nila nang wala pong sumasagot na matanda. At pinasok na nga po nila yon. Doon na po nila nalaman na wala nga po roon yung matandang si Lolo Juanito. Kaya matyaga po silang naghintay doon sa loob ng bahay. Ilang sandali pa po. Doon sa pinto sa likod ng kubo ni Lolo Juanito, dahan-dahan nga pong pumasok ang matanda. Naagad naman po nitong ikinagulat. Dahil naroon na nga po sa loob si Jason, ang kanyang tito, pati po yung kanyang nanay. At ang una po nilang napansin, hawak-hawak po ng matanda ang kanyang balikat na meron nga pong sugat. Yun po yung parehong parte na nataga nga po ng tito ni Jason. Pinatawag po pati ako noon. Wala pong ibang kapitbahay kaya malaya po silang magingay. Galit na galit po noon ang nanay ni Jason at ang sabi po nito, "Kakauwi lang ng anak ko. Naapo mo na rin dahil kapatid ka ng nanay ko." Kasama pa niya yung pakakasalan niya. At yung kauna-unahan kong magiging apo kung sakali. Tapos, ganyan ang gagawin mo. Ganyan pala ang totoo mong pagkatao. Siguro, kaya ka umuwi dito dahil pinaalis ka rin doon sa Mindanao sa pagkaaswang mo. Galit na galit po na sambit ng nanay ni Jason na hindi naman po itinanggi ng matanda. Kung hindi nagpunta doon ang kanyang tito na kapatid nga po ng nanay niya, baka nabiktima na nga po ako ng matandang aswang po na yon. Napagkasunduan po noon, Sir Dan, na pababalikin na lang po doon sa Mindanao ang matanda. Dahil baka mapatay pa raw ito ng pamilya nila Jason kapag nalaman ng mga ito ang nangyari. Kaya itinago po namin ang tungkol doon sa iba pang miyembro ng pamilya nila Jason. Kinabukasan rin po, agad nga pong umalis ang matanda. At yung kubo po nito ay agad rin pong winasak. Hingi po ng hingi ng pasensya sa akin ng nanay ni Jason noon. Hindi raw nila alam na ganun pala ang pagkatao ng kapatid ng nanay niya. Siguro ay doon daw po nito sa Mindanao nakuha ang kanyang pag-aswang. Nag-asawa nga po kami ni Jason at nagkaroon po kami ng 3 anak. Kasama na po dyan yung panganay po namin na muntik pa pong makuha ng isang aswang. Dito na po ito nagtatapos. Maraming salamat po kung mapili at sa inyo pong lahat na mga nakikinig. Nakatira po kami noon sa isang baryo sa Antique. Ngayon po kasi ay lumipat na po kami. Yung una po naming tirahan, medyo mas malayo po yon sa sentro po ng probinsya. Wala pa po kasi kaming nabiling lupa noon kaya doon pa po kami nagpatayo ng bahay. Nangyari po ito siguro mga 40 anyos na rin po ang nakalipas. Malapit na rin po kasi akong maging isang senior citizen ngayon. Nakikitira din po ako noon sa mga magulang ko. Dahil wala pa po akong asawa noon at kasalukuyan nga pong nag-aaral. 5 po kaming magkakapatid, 3 babae at 2 pong lalaki. Isa po ako roon sa 3 po na babae. Sa aming 5, ako na lang po yung walang asawa noon. Pangalawa po ako sa bunso pero maaga pong nakabuntis yung bunso po naming lalaki. Kaya nag-asawa na po ito agad at tumigil po sa pag-aaral. Araw po ng Sabado noon, hindi po ako pwedeng magkamali. Wala po kasi akong pasok noon. Nag-aayos po kami noon sa bahay namin. Dahil ika-7 kaarawan po noon ng pamangkin kong si Jenny. Anak po ng ate Lena ko. Medyo maliit po kasi talaga ang kanilang bahay kaya
doon na lang po sa bahay ng mga magulang namin ipinagdiwang. Solong anak po kasi ni Ate Lena si Jenny. At mahal na mahal po namin ito. Lalo at iniwan nga po sila noon ng asawa ni Ate Lena. Naitago na lang po natin sa pangalang Kuya Arnel. Wala po kaming ideya kung namatay na ba ito noon. At meron na palang ibang pamilya. Nagtrabaho po kasi ito sa Sakada, doon po sa Negros. Ang usapan po nila ng ate ko, 2 buwan lang daw po siya doon sa Sakada at uuwi rin ito agad pagkatapos. Pero 1 taon na po noon ang lumipas at hindi pa rin po ito nakakabalik. Wala na po kaming narinig tungkol sa kanya noon. Nagtanong-tanong rin po kami syempre pero wala po talagang balita dito. Wala naman ding paraan para makausap ito. Dahil alam nyo naman po noong araw, talagang mahirap yung komunikasyon. Siyempre, nung una po, napakahirap po nun. Lalo na po sa pamangkin ko. Pero nung medyo tumagal naman po, ay nasanay na lang din po sila. Nangako na lang po kami noon na kahit ano po yung mangyari, hindi namin sila papabayaan. Ipinagdiwang po ng maayos yung karawan po ng pamangkin ko. Masaya naman po ito. Pero ginulat po kami noon ng isang hagulgol mula po sa bata. Sabay sinisigaw po nito na dumating raw yung kanyang papa. Siyempre nagmadali po kaming lumabas ng bahay. Dahil nandoon nga po naglalaro kasama yung mga pinsan niya, yung pamangkin kong si Jenny. At laking pagkagulat nga po namin noon nang madatnan po namin na nasa labas po ng bahay si Kuya Arnel na noon ay yakap-yakap na po ang kanyang anak. Nagkataong nandoon po noon yung 2 ko pong kapatid na lalaki. Agad po nilang hinila yung pamangkin ko. At talagang galit na galit po sila sa bayaw po namin. Pinagmumura po siya ng mga kapatid ko. At tinanong po siya ng mga ito kung ano nga ba ang nangyari sa loob ng 1 taon na hindi man lang siya nagpakita sa kanyang pamilya. Ngunit ang sabi po nito, nagkasakit daw po pala ito at kinupkop daw siya doon ng pamilya ng isa sa kanyang mga katrabaho sa Sakada na naging kaibigan na rin po niya. Nagpaliwanag po siya sa Ate Lena ko na noon ay hindi pa rin po makapaniwala. Niyakap po niya ito ng mahigpit pero may mga parte po ng kanyang paliwanag na hindi po namin maintindihan. Gaya ng bakit po yun tumagal ng 1 taon. Hindi naman din ganon kalayo yung Antique sa Negros Occidental. At isa pa, parehong rehiyon lang din po yun. Pati yung tungkol po sa kanyang sakit at kung paano siya gumaling, hindi na rin po niya naipaliwanag. Basta't patuloy lang po itong umiiyak kaya hinayaan na lang din po namin. Kinabukasan po niyan, personal po siyang kinausap ng 2 kong kapatid na lalaki. Pati na rin po ng tatay ko. Siyempre gusto po nilang siguraduhin na hindi po nito niloko yung ate ko. At masiguro na rin po nila na hindi na nito iiwan pang muli ang kanyang pamilya. Pagkatapos po nun, bumalik naman po sa normal yung lahat. Hindi na po kami nangulit sa bayaw ko noon ng iba nga pong mga detalye, lalo at nagiging emosyonal po ito kapag tinatanong po namin ito. Bumalik po siya sa pangingisda dahil yun naman po yung kanyang trabaho noon bago siya umalis para magtrabaho sa Sakada. Lumipas po yung ilang mga buwan. Isang araw po, binisita ko po yung isa kong kaibigan na malapit po yung bahay doon sa may dalampasigan. At nagulat nga po ako noon nung magtanong po ito sa akin kung wala daw ba kaming napapansing kakaiba kay Kuya Arnel. Siyempre ang sabi ko po noon ay wala naman at parang normal naman po yung lahat. Napayuko po yung kaibigan ko noon na parang nag-aalangan pong magkwento.
Pero kinulit ko po ito siyempre. Ayon sa kanya, medyo nagiging laman na raw ng mga usap-usapan ang aking bayaw. Dahil makailang beses na raw itong nasangkot sa isang kakaibang pangyayari. Isang gabi daw noon, habang nakatambay daw yung mga binatilyo doon banda sa Mayniyugan, malapit sa Dalampasigan, nagulat daw ang mga ito nang meron daw biglang lumapag. Talagang parang bigla daw bumagsak mula sa itaas. Yung kung anumang nilalang. Yung tipong parang may lumapag na isang malaking ibon. Napayuko daw yung mga binatilyo doon banda sa may damuhan. Maya-maya pa, bigla na raw may lalaking naglalakad na wala daw kahit anong saplot. At nakilala nga daw po nila yon. Walang iba kundi si Kuya Arnel. Mabilis raw po itong naglakad papunta sa kanyang bangka na nakagarahe din doon banda sa Dalampasigan. Sabay doon daw niya kinuha ang kanyang damit at nagbihis na nga raw po ito sabay umalis. Talagang nakapagtataka nga naman daw na merong biglang lumapag doon. Tapos pagtingin nila, yung Kuya Arnel ko lang yung nandoon. Ang isa pa raw na pangyayari, nung nakipag-inuman daw po ito doon din sa kapitbahay ng kaibigan ko. Siya daw yung naiwang matibay sa inuman. Nagulat na lang daw yung kanyang mga kainuman nung magising daw yung mga ito, nung mag-uumaga na doon daw sa upuan ng aking bayaw, nakapatong yung isang kutsara na halos yupi-yupi na raw. Yun bang merong mga marka ng kagat na medyo nayupi na nga po yung kutsara. Kahit saan daw tignan, talagang parang inatngat daw po yon ng matatalas na mga ngipin. Na halos tumagos na raw yung mga marka sa kutsara. Ayon pa sa kanila, baka inaatake daw si bayaw, kaya para mapigilan daw yung kanyang sarili, yung kutsara yung napagbuntunan niya bago ito umalis. Wala raw nakakita sa kanyang mga kainuman kung anong oras siya umalis. Dahil talagang nalasing na nga raw po yung mga ito. Pero may bata daw na anak ng isa sa kanyang mga kainuman na nakakita na nung tulog na raw yung kanyang mga kainuman, siya lang daw yung nakita nitong parang nauulol daw na kinakagat-kagat yung kutsara. Sa takot ng bata, hindi na raw ito lumapit pa doon. At umuwi raw ito para sabihin sa kanyang ina ang kanyang nakita. Pero hindi naman daw naniwala yung kanyang ina. Mabuti na lang raw at wala namang napahamak sa kanila. Unti-unti na raw talagang kumakalat noon na baka aswang nga po yung aking bayaw. Gulong-gulo po yung utak ko noon nung pauwi na po ako. Nakasalubong ko pa po noon si bayaw bago po ako pumasok ng bahay namin. At nginitian pa po ako nito, Sir Dan. Sa totoo lang, mabait naman po siya sa amin. Pero hindi po mawala-wala sa utak ko noon yung mga sinabi sa akin ng kaibigan ko. Siyempre, hindi ko po yun sinabi kahit po sa mga miyembro ng pamilya namin. Ilang buwan pa lang na nakabalik yung bayaw ko noon. At baka magdulot pa po yun ng problema kapag may pinagsabihan po ako. Hanggang isang madaling araw po, nagtatawag po si ate noon sa may bintana ng kwarto ko. Kung pwede ba raw na samahan ko muna yung pamangkin ko. Dahil hahanapin daw po nito si Kuya Arnel. Mga alas 12 pa raw kasi ng hating gabi nang mapansin niyang wala ito sa kanyang tabi. At mag-aalas 3 na po ng madaling araw noon at hindi pa rin po ito nakakabalik. Siyempre, nag-alala nga po si Ate Lena. Lalo at hindi naman po umaalis si Kuya Arnel nang walang paalam. Ngunit nung aalis na po sana si ate at nandoon na nga rin po ako sa kanila para samahan yung pamangkin ko, bigla pong may nagbukas ng kanilang pinto at tumambad po sa amin si Kuya Arnel. Nagulat po ito dahil nandoon nga po ako at gising na po pala si Ate Lena.
May mga bahid po ng dugo yung kanyang damit sa may bandang dibdib. Nagtaka po kami siyempre at medyo nauutal-utal po itong nagpaliwanag na napaaway daw kasi ito. Galing daw sa kanyang ilong yung dugo dahil tinamaan daw ito ng suntok. Talagang ganun po kaalanganin yung kanyang palusot noon. Hindi naman po ganun karami yung dugo, pero malabo pong totoo yung kanyang paliwanag. Mas lalo po akong nagduda noon sa kanya. Hanggang sa mangyari nga po yung isang bagay, isang gabi. Mga bandang alas 9 po yun. Nakalimutan ko po yung radyo namin doon kila Ate Lena. Kaya kukunin ko po sana yon. Bukas nga po yung pinto nung itinulak ko. Kaya agad lang po akong pumasok sa kanilang bahay. Hanggang sa natigilan nga po ako sa may pinto dahil sa aking nabutan. Nakahiga po sa sala yung pamangkin ko at katabi po nito si ate. At naabutan ko po talaga na nakayuko po si Kuya Arnel sa sarili niyang anak. Yung bunganga po nito, nasa may leeg na po ng kanyang anak. At habang tulog na tulog po yung bata, kulang na lang po noon, bumaon na po yung matatalas na mga ngipin ni Kuya Arnel sa leeg po ng pamangkin ko. Kitang kita ko po yon, Sir Dan. Yung matatalas po at mahaba nitong mga pangil. Talagang parang kakagatin na po yung sarili niyang anak. Habang wala pong kamalay-malay yung kanyang asawa. Nung mapatingala po ito sa akin, lalo ko pong nakita na ibang-iba na po yung kanyang mukha. Halos hindi ko na nga po makilala. Parang halimaw po yon. Napasigaw po ako noon dahil sa takot. At nung ginawa ko po yon, parang natauhan po bigla si Kuya Arnel. Yung tipong parang bumalik po ito sa kanyang sarili. Sabay na pasandal po ito sa dingding ng kanilang bahay. At paulit-ulit po nitong sinasabi na patawarin daw po namin siya. Nagising po noon sila ate, pati na rin po yung pamangkin ko. Habang agad naman pong pumunta doon ang tatay at nanay ko. Ang sabi po ni Kuya Arnel noon, kumuha daw po kami ng tali at agad daw namin siyang itali. Dahil sa tagal daw na pinipigilan niya ang kanyang sarili na wag kumain ng laman ng tao. Hindi na raw ito mapigilan ng kanyang katawan. Agad nga pong kumuha yung tatay ko ng tali noon, Sir Dan. Pinatahimik po kami ni tatay at baka meron daw makarinig. Kusa pong nagpatali si Kuya Arnel noon ng kanyang paa at ng kanyang kamay. Inilagay po namin siya doon sa kanilang kwarto. Ang sabi po nito, iwan na lang daw namin siya doon at pinapangako niyang wala na siyang gagawin pang masama. Iyak po siya ng iyak noon, Sir Dan. Ganon din po yung ate ko, pati na rin po yung pamangkin ko. Gusto po ng tatay ko noon na siya na po yung magbantay kay Kuya Arnel. Pero sabi po ni Kuya, delikado pa daw si tatay kapag gawin niya yon. Kaya umuwi po kaming lahat doon sa bahay po namin. Sabay nilak po namin lahat ng pwedeng isara. Tulad nga po ng sabi ni Kuya. Paulit-ulit po nitong sinasabi noon na hinawaan lang daw siya nung nasa Negros siya. Kaya hindi na talaga siya umuwi. Akala daw po niya nakokontrol na niya, pero hindi pala. Iniwan po namin siyang mag-isa doon, Sir Dan. Nakatali yung kanyang mga paa at yung mga kamay. Ang ikinagulat po namin noon kinaumagahan. Pagtingin po namin, wala na po si Kuya Arnel doon. Yung mga tali po, parang inatngat nga po ng isang mabangis po na hayop. Bukas po yung bintana sa kwarto. Iniwan rin po niya yung kanyang mga gamit. Pero simula po noon, Sir Dan, ni anino po ni Kuya Arnel, hindi na po namin nakita pang muli. Ang sabi po ni tatay, baka minabuti na raw po nitong umalis. Lalo at baka masaktan nga po niya yung kanyang pamilya. Ayon po kasi kay tatay, hindi raw natatahimik ang isang bagong aswang kung hindi ito nakakatikim ng sarili niyang kadugo. Yung mga nagtatanong po noon, sinasabi na lang po namin na lumayas po si Kuya Arnel dahil nag-away sila ng ate ko. Hindi na po namin alam kung ano nga ba yung nangyari sa kanya
o kung buhay pa ba ito hanggang ngayon. Nakapag-asawa na rin po ng iba si ate noon pagkalipas po ng ilang taon. Sa totoo lang, sinubukan pa po naming hanapin si Kuya Arnel pero wala po talaga. Hindi nga lang po makapagpakasal si ate noon dahil kasal po kasi ito kay Kuya Arnel. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito at maraming salamat po kung mapili at sa lahat ng mga nakikinig. Paalam po. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Ramil ng Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mula mismo sa sarili kong karanasan dito lang din sa probinsya namin. Isa po akong mangingisda. Ito rin talaga ang pangunahing ikinabubuhay namin dito sa lugar namin. Ito rin yung trabaho ng mga magulang ko noon at dahil nga sa kahirapan ay ito lang din yung tinakbuhan ko noong hindi na ako nakapagtapos ng kolehiyo. Nasa mga 19 na taong gulang po ako noon nang mangyari ito. Wala pang asawa, pero may nobya na tawagin nating Elena. Mga 1 taon na rin kami nang mangyari ito, pero hindi pa rin ako ganun ka-close sa kanyang mga magulang. Sa totoo lang, mas gusto nga ng mga ito na maghiwalay na kami ng kanilang anak. Wala daw mapapala si Elena sa akin dahil isa lang akong hamak na mangingisda. Yung gusto po kasi nila ay yung seaman. Dahil meron nga silang nirereto noon kay Elena. Hindi yung tipong literal na laging nasa laot dahil nga nangingisda. Siyempre gusto nila yung sa barko. Kahit naman magpahanggang ngayon, ganyan pa rin yung ugali ng mga tao dito eh. Basta't seaman, kulang na lang ipagsiksikan nila ang kanilang mga anak para mapangasawa ng lalaki. Hindi ko ito nilalahat siyempre, para malinaw tayo. Pero marami lang talagang ganon. Alam ko yan dahil may anak na rin akong seaman ngayon. Nakakasakay lang din sa barko. Pero marami nang gustong asawahin ito. Binabanggit ko yung tungkol dito dahil kasali nga rin yung nobya ko sa kwentong ito. Madalas kaming magkita at magkasama ni Elena. Sinusundo ko ito sa kanila at minsan pa sinusubukan ko ring kausapin o batiin ang kanyang mga magulang. Pero sadyang malamig ang trato ng mga ito sa akin. Nagdadala rin ako ng pagkain doon. At binibigyan ko rin sila ng isda. Kahit makailang ulit ko na ring nakita na tinatapon lang yon ng tatay ni Elena. Mapapagkain man nabigay ko o kahit yung mga isda. Naniniwala lang ako noon na balang araw mapapansin rin nila ang mga ginagawa ko para mapatunayang malinis ang intensyon ko sa kanilang anak. Pero agad ko pong sasabihin sa inyo na hindi kami umabot sa puntong yon. Isang hapon, sinundo ko po noon si Elena. Kaarawan ko noon eh, kaya medyo nakapag-ipon na rin ako para makapag-date nga kami. Dadalhin ko kako ito sa karnabal dahil meron nga doon sa bayan. Para makapag-enjoy naman kami, kahit minsan lang. Nagbihis ako ng maayos noon. Yung pinakamaayos kong forma, nilabas ko na. Hinaram ko din yung motor ng pinsan ko para meron nga kaming masakyan papunta doon. Ipinaalam ko ng maayos at mukhang kahit papaano ay naging maayos naman sa kanyang mga magulang dahil pinayagan nga rin kami. O baka mas tamang sabihin na sa nanay lang nito. Kinausap pa nga ako ng nanay niya noon eh. Mag-iingat daw kami at sana mapasaya ko daw yung kanilang anak. Hindi naman yung tipong parang tinatanggap na nito ako, pero kung baga kahit papaano ay meron nang nangyayaring mabuti. Pero yung tatay niya ay ganon pa rin. Umalis na nga kami at talagang nag-enjoy naman kami ni Elena noon.
Inabot na kami ng gabi pero hindi naman ako kinabahan dahil kasama naman yon sa pinaalam namin. Hinatid ko rin po ito sa kanila sa aming pag-uwi. Papasok pa nga sana ako sa kanilang bahay para lang sana sabihin na hinatid ko na yung kanilang anak at magpasalamat na rin sa kanilang pagpayag. Pero wag na raw, sabi ni Elena. Inantay ko lang din na pumasok na ito sa kanilang bahay. Tapos sumakay na nga ako ng motor. Papaandarin ko na sana nung nagulat ako na merong biglang nagsalita sa likuran ko. Napababa ako sa motor sa pagkagulat. Matigas din yung ulo mo, ano? Kailan mo ba hihiwalayan itong anak namin? Binabalaan kita. Gawin mo na habang maaga pa, bago pa ako maubusan ng pasensya. Sabi po nito. Sa boses po nito ay nakilala ko na rin agad. Napalingon ako at tatay nga po yun ni Elena. Magandang gabi po, Mang Danilo. Alam niyo po, kahit noon pa man, sinasabi ko na malinis yung intensyon ko. Mahal ko po yung anak ninyo. At kung hahayaan niyo lang po ako, ay kaya ko talaga yung patunayan. Sabi ko naman noon. Pero wala rin akong napala sa mga sinabi ko sa kanya. Ang sabi pa nito, hindi mo gugustuhing magalit ako. Huwag mong antayin yon at hindi mo pa ako lubusang kilala. Sabi nito, sabay pinaalis na nga rin ako. Hindi na ako sumagot bilang respeto, pero hindi ko pa naisip noon na tigilan ng kanilang anak. Mahal ko talaga si Elena. Sigurado ako doon. Pero marami pang nangyari noon na hindi ko nasunod. Ang mga pinapangarap ko sanang mangyari. Nagkikita pa rin kami ni Elena sa kabila ng mga sinabi sa akin ng kanyang ama. Dahil mahirap rin namang gawin yung kanyang gustong ipagawa sa akin. Hindi ko talaga kayang layuan si Elena noon dahil mahal ko nga ito. Isang gabi, patulog na sana ako nung mapasilip ako sa bintana. Maliwanag sa labas noon dahil pabilog na rin yung buwan at malinaw pa yung langit. Napatingin lang ako bigla sa labas mula doon sa bintana. At nagulat ako nung makitang nakatayo doon ang isang pamilyar na lalaki. Si Mang Danilo. Nakatayo lang siya doon sa may labas ng bakod namin habang nakatingin doon sa bintana. Nakatingin ito sa loob, kaya medyo kinilabutan ako na sa ganoong oras ng gabi ay naroon pa rin ito. Napaisip ako, kaya tinanong ko siya ng medyo pasigaw. Mang Danilo, bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? May nangyari po ba kay Elena? Tanong ko pa, dahil medyo nakakapraning na nandoon ito sa labas kaya kung ano-ano na rin ang tumatakbo sa utak ko. Pero hindi ito sumagot. Nakatayo lamang siya doon. Kaya dali-dali akong lumabas ng bahay namin. Ngunit paglabas ko, ay bigla na lang itong nawala. Tinawag ko pa nga siya ng makailang ulit At lumabas rin ako ng bakura namin, pero nawala talaga ito. Kaya ang nangyari, bumalik na lang ako sa bahay namin. Bumangon pa nga yung tatay ko noon dahil narinig niya ang mga sigaw ko. Ano yun, anak? Tama ba yung narinig ko na tinatawag mo si Danilo? Nasa labas ba siya? Tanong pa ng tatay ko. Kanina tay, pero umalis rin Nung lumabas ako, biglang nawala. Sagot ko naman. Nabigla yung tatay ko at parang napaisip. Dahil bakit nga naman siya nandoon sa labas ng bahay namin sa ganong oras. Tapos imbis na kausapin ako, ay agad naman itong nawala. Kaya nagtaka kami pareho. Lumabas rin noon yung tatay ko sandali. At tinignan-tignan pa niya pero wala rin talaga
Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo, anak? Kung alam mo lang, hindi mo kilala yung pamilyang yan. Yung lolo niyan. Ay nako, di bali na nga. Total, patay na rin yon. Matulog ka na. Sabi ng tatay ko noon na parang may naisa na itong sabihin tungkol sa lolo ni Elena, pero hindi niya itinuloy sa kung anumang kadahilanan. Tinanong ko naman kung ano ba sana ang kanyang sasabihin tungkol sa lolo ni Elena. Pero hindi na rin sumagot yung tatay ko. Pumasok na lang ako ng kwarto at natulog na. Ngunit naulit pa po yun. Halos ganun lang din ulit na paglabas ko ay nawala na naman siya, na parang pinaglalaroan niya ako. Isang gabi, hinatid ko si Elena sa kanila. Nung nakapasok na nga si Elena sa bahay nila, ay napalingon ako sa kanilang bintana. Nakita ko po doon si Mang Danilo. Nakatingin sa akin pero yung mata nito ay mapula. Ngumiti pa ito at akala ko ay guni-guni ko lang na meron itong pangil. Bagay na napatunayan kong hindi talaga guni-guni nung meron ulit mangyari isang gabi. Naghahanda ako noon ng mga lambat sa pangingisda. Malapit ako noon sa may dalampasigan. Inaantay ko lang yung tatay ko para may kasama akong magbuhat ng mga gamit pati na rin ng motorboat. Kailangan pa talaga kasi na may makasama ako sa pagbuhat noon papunta sa may tubig. Lalo at medyo mabigat nga yung motorboat na yon. Minsan naman ay magkasama rin talaga kami ng tatay ko mangisda. At isa nga doon ang gabing ito. Ang tagal naman ng tatay ko. Sabi ko pa noon na medyo naiinip na nung meron namang biglang kumalabit sa likod ko. Sabay sinuntok po ako agad. Walang iba kundi si Mang Danilo. Nakailang suntok pa nga po ito bago ako natumba. Layuan mo na yung anak ko sabi nito. At bibigyan pa sana ako ulit ng suntok. Kaya syempre, nanlaban na rin ako. Mas bata ako at batak rin yung katawan. Kaya medyo lugi ito sa akin. Hindi na ako nakapagpigil noon dahil parang nabigla rin ako At sinuntok ko rin siya pagbangon ko. At nagawa ko pa siyang maitulak. Kaya natumba ito. Laking gulat ko na lang nang bigla itong tumawa. At sa pagbangon ito sa kanyang pagkakatumba, unti-unti nang nagbabago yung kanyang itsura. Sabi ko naman sa'yo hindi mo pa ako kilala. Sabi po nito sa akin, Sir Dan. Sa pagngiti nito, sigurado na talaga ako na meron nga siyang mga pangil. Yung mata niya mapula. At kahit yung mukha po nito, nag-iiba na rin. Na parang naglalabasan ng mga ugat. At medyo nangingitim na hindi ako sigurado kung balahibo ba o ano. Basta't ang alam ko lang, nagbago talaga yung kanyang itsura. Naging nakakatakot yon na napaatras ako sa pagkabigla. Inaabot ko yung sagwan sa loob ng motorboat namin. Nung muli itong magsalita. Aalis na dito si Elena. Pero bago yon, sisiguraduhin ko munang hindi mo na siya pipigilan pa. Sabi pa nga po nito sa akin. Aswang ka pala. Kaya pala ganun yung ginagawa mo. Aswang pala kayo. Sabi ko pa nga po noon. May sasabihin pa sana ako. Pero bigla na akong nasakal ni Mang Danilo. Dahilan para mapasandal ako sa may motorboat. At hindi ko man nakuha yung sagwan. Yung kutsilyo naman doon sa loob ng motorboat. Yung naabot ko. At ginamit ko yon bago pa ako mapatay talaga ni Mang Danilo. Dahil sa totoo lang, yun talaga yung nararamdaman kong gagawin niya sa akin ng mga oras na yon.
Sinaksa ko nga po yung kanyang hita. Sa totoo lang, kaya ko naman sanang gamitin yon sa lege. Pero natakot ako at baka mapatay ko siya. Nakabitaw siya noon nung gawin ko yon dahil medyo ininda po niya yon. Sumigaw na rin ako noon. Nung gawin ko yon, biglang merong umilaw doon sa amin. Alam kong yung tatay ko yon. Lalo at tulad nga ng nabanggit ko, inaantay ko na rin siyang dumating ng mga oras na yon. Narinig kong sumigaw yung tatay ko at tumakbo papunta doon. Naabutan pa nga niya si Mang Danilo. Pero yung mukha nito ay bumalik na rin sa normal. Napakabilis po niyang gawin yon. Nakita ni tatay yung sugat kaya nagtaka po ito. Aswang siya, tay. Inatake niya ako. Sabi ko naman habang umaatras na nga rin si Mang Danilo. Ikaw yung nagmana sa pagkaaswang ng tatay mo, no? Akala ko nagkakamali lang ako sa mga duda ko. Pero mukhang minana mo nga talaga. Subukan mong ilabas yan dito at sinasabi ko sa'yo, may tutumba dito ngayong gabi. Wika pa nga ng tatay ko noon habang binunot na niya ang kanyang daladalang itak. Sa punto po na yon ay umalis na rin si Mang Danilo. Pero yung masaklap po noon, Sir Dan, kinabukasan ay nagpaalam na rin sa akin si Elena. Ang sabi nito, kung hindi raw siya umalis, baka isa na raw sa amin ng tatay niya ang mamamatay. Dahil yun daw yung banta sa kanya ng kanyang ama. At balak daw nitong ipamana rin kay Elena ang pagkaaswang niya pag dumating na yung tamang panahon. Kaya baka mas makabuti nga raw na talagang lumayo na lang siya. Ang sakit po nun para sa akin, pero wala talaga akong nagawa. Umalis nga po si Elena hanggang sa lumipas lamang yung mga taon at wala na. Nahulog na lang din ako sa iba. Sa tagal na rin naming hindi nagkita. Umuwi siya dito nung namatay na nga rin si Mang Danilo. Pero may kanya-kanya na po kaming asawa nang mangyari yon. Sabi po nito sa akin, dinala naman daw ng kanyang ama ang kanyang pagkaaswang hanggang sa hukay. Humingi rin po ito ng tawad sa akin. Masyado pa raw kaming bata noon na hindi rin daw siya makapagdesisyon ng maayos. Yun na nga rin yung huling pag-uusap namin ni Elena. At palagay ko, mainam na dito ko na rin po tapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pagkakataon at paalam. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang JC, taga Batangas. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento tungkol sa aking pamangkin na tawagin na lang natin sa pangalang Denden. Nang mga panahong ito, iisang bahay lang kami ng aking kapatid na tawagin po nating Janice. Kasama yung asawa nito na tawagin naman po nating Jim. Sa kadahilanang yon, na subaybayan ko yung pagbubuntis at maging yung paglaki ng anak nilang si Denden na pamangkin ko nga po. Simula nung ipanganak po ito, ay hindi mapagkakailang sakitin na talaga ito. Ilang beses po sa isang buwan kung isugod po ito sa ospital. May mga ganun pong pagkakataon. Dahil nga sa kanyang pagiging sakitin. Dahil nga po roon, lumaki siyang ilang bitamina ang pinapainom sa kanya araw-araw. Ayon na rin sa sabi ng doktor. Subalit hindi lamang yon yung problema na aking kapatid sa kanyang anak. Ayon kasi sa mga kakilalang albularyo ng aming mga magulang, madali raw para sa mga masasamang elemento ang makalapit sa pamangkin ko dahil nga sa kanyang pagiging sakitin. Sa kadahilanang yon, nagpasya nga po sila na paggawa nito ng panangga sa mga masamang elemento na hindi natin nakikita. Pati na rin sa mga aswang. Kailangan niyong ingatan niyang si Denden, lalo na't sakitin yung bata. Yun po yung madalas na sabihin ng mga matatandang kababaryo namin sa aking kapatid.
Hindi naman pinapabayaan yung bata. Sa totoo lang, todo ingat rin po talaga kami rito. Sa tuwing magpapakita pa lang yung mga sintomas ng sakit sa katawan nito, agad naming inaasikaso at dinadala sa pagamutan. Subalit dumating yung isang bagay na hindi namin inaasahan na mangyayari noon kay Denden. Sa pagkakatanda ko, nasa 4 na taong gulang po noon yung aking pamangkin nang mangyari ang lahat ng iyon. Isang umaga, nagising yung aking kapatid at nakita niyang mahimbing pa yung tulog ng bata sa kanyang tabi. Nakaalis na po noon yung kanyang asawa dahil nga sa trabaho nito. Abala ko ng mga sandaling yon sa labas ng aming bahay dahil sinisib ako yung aming mga gagamiting kahoy panggatong. Kuya! Kuya! Si Denden! Tarantang sigaw po noon ng aking kapatid nang lumabas po ito sa aming bahay. Hindi na ako nagtanong pa. Patakbo akong tumungo sa kwarto kung saan naroroon yung aking pamangkin upang puntahan yon. Naabutan ko siyang mahimbing pa rin yung tulog. Ngunit nang lapitan at hawakan ko ang kanyang leeg, ramdam ko yung umaapoy nitong lagnat. Kumuha ka ng gamit niya. Dadalhin na natin to sa ospital. Ang taas ng kanyang lagnat. Wika ko noon sa aking kapatid na agad naman po nitong sinunod. Isinugod nga namin sa ospital si Denden. Mabuti na nga lang at nadala rin kaagad namin at naagapan rin ng mga doktor dahil inasikaso kaagad ng mga ito. Dahil nga sa nangyaring yon, nagtagal ng humigit 1 linggo sa ospital si Denden. Maselan po kasi talaga ito. Pero nung naging maayos na nga yung kanyang pakiramdam at wala na ring lagnat, pinalabas na rin po ito ng doktor sa ospital. Nang makauwi kami noon sa bahay namin, hindi namin iniwan ng mag-isa si Denden. Hindi namin siya iniiwang mag-isa sa kanyang kwarto. Kinagabihan po noon, mahimbing na rin yung kanyang tulog. At syempre kahit papano ay nakapagpahinga rin yung kanyang mga magulang. Ako naman ang mga oras na yon ay tila hindi rin makatulog. Pakiramdam ko kasi ay merong nakamasid sa bahay sa labas. Yun bang may kutob lang akong masama? Nagmamatsyag lang ako sa paligid at pinapakinggan yung bawat ingay na marinig ko sa labas ng bahay. Habang nasa ganong sitwasyon po ako, nakarinig ako ng kaluskos sa may banyo na nasa labas lang din ng aming bahay. Medyo malapit po kasi yung kwarto ko sa banyo namin, kaya narinig kong tila may tao roon. Nung una ay naisip kong baka yung kapatid ko lamang yon o hindi kaya yung kanyang asawa, kaya hindi na ako bumangon pa. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na ako ulit nakarinig ng ingay at tinayaan ko na lamang din talaga yon dahil nawala naman yon. Nang makaramdam na nga rin ako ng antok, ay nagpasa na rin akong matulog. Ipipikit ko na sana yung aking mga mata nang matigilan ako. Muli kasi akong nakarinig ng ingay. Doon po ulit sa banyo. Yung tipong meron talagang taong naroroon. Nang mga oras po na yon, may naging kakaibang kutob ako. Kaya nagpasya na talaga akong bumangon. Nagtungo ako sa silid ng aking kapatid at tinignan ko lamang sila roon. Sino naman kaya yung tao sa banyo? Gayong nandito naman pala silang dalawa. Tanong ko pa sa sarili nang makita kong mahimbing yung tulog ng kapatid ko pati yung asawa nito. Ganon rin si Denden. At sa kadahilanang yon, naisip kong pumunta na lang nga sa banyo upang alamin kung meron nga bang tao roon at kung ano yung dahilan ng ingay na aking naririnig. Kumuha muna ako ng flashlight na gagamitin ko dahil medyo madilim nga po, lalo na sa loob ng banyo. Wala po kasing ilaw doon. Lalo at lalabas pa nga po ako ng bahay dahil nakahiwalay po yung banyo namin. Ganon nga po yung ginawa ko at naglakad ako patungo sa aming banyo. Habang papalapit ako, nakaramdam ako ng paninindig ng aking mga balahibo. Nagpatuloy pa rin ako sa aking paglapit doon.
Dahan-dahan kong binuksan yung pinto ng banyo at inilawan ko para makita kung meron nga bang tao roon. Napailing na lang ako nang mawaring wala namang kahit anong naroroon. Bumalik na lang ako sa loob ng aming bahay at saka natulog na lamang. Nang mga sumunod na araw, mas umayos na nga rin noon yung pakiramdam ni Denden. Subalit simula noon, halos gabi-gabi ko na ring naririnig na nag-iingay sa loob ng aming banyo. At sa tuwing tinitignan ko naman ay wala naman akong nakikitang kakaiba roon. Hanggang sa isang pagkakataon, ako yung nagbantay kay Denden dahil wala nga yung mga magulang nito. May pinuntahan kasi yung aking kapatid pati na rin yung kanyang asawa. Kaya naiwan yung bata sa bahay. Nakaupo lang siya noon sa aming sala, habang ako naman ay nasa labas ng bahay at merong ginagawa. Walang ano-ano, lumapit po sa akin si Denden. "May problema ka ba, Denden?" Tanong ko sa kanya nang makalapit nga ito sa akin. Nakitaan ko naman ng pagdadalawang isip yung bata, kaya hinintay ko na lang na magsalita ulit ito. "Tito, may sasabihin po sana ako sa inyo." Wika pa po nito. "Ganun ba? Sige, sabihin mo lang kay Tito. Makikinig ako." Tugon ko pa po rito. Napabuntong hininga pa noon yung bata bago muling nagwika. "Kasi, Tito, meron po akong nakita kagabi. Meron pong pumasok sa banyo natin, pero hindi ko po alam kung sino. Nakakatakot po yung kanyang itsura, Tito. Nakita ko po sa bintana." Wika pa ni Denden. Nahabakas yung takot sa kanyang mukha. Tinanong ko naman siya kung mga anong oras ba. At ang sabi nito, baka hating gabi na raw dahil nagising raw siya at nakarinig nga raw siya ng ingay kaya napasilip raw siya sa bintana. Paano mo naman nakita gayong madilim yung ating banyo? Inaalam ko kasi kung totoo nga ba yung sinasabi niya at hindi lamang guni-guni. Dahil ganun kasi yung mga bata minsan eh. Hindi naman sumagot si Denden, kaya pinagsabihan ko na lamang siyang wag nang pansinin yon. At napatango naman po yung bata. Guni-guni lamang yun ng bata marahil, sabi ko sa aking sarili, at ipinagpatuloy yung aking ginagawa. Bumalik na rin naman siya sa loob ng aming bahay. Pero dahil sa naging kwento noon ni Denden sa akin, madalas na po akong magmatsyag sa paligid, lalo na kung maingay po sa aming banyo. Nagsisimula na rin po kasi ulit na lagnatin yung bata. Kaya pakiramdam ko ay totoo nga talaga yung kanyang mga sinasabi. Hanggang sa isang gabi po noon, magpapahinga na sana ako dahil tulog na rin naman yung iba kong kasama nang meron nga po akong marinig na pagkatok sa pinto. Upang buksan at alamin kung sino nga ba yung kumakatok na yon. "Denden, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagising?" Tanong ko po sa kanya. Napatingin lamang ito sa akin at napasenyas na huwag raw akong maingay. Sumenyas din po itong lumapit ako sa kanya, kaya ginawa ko nga po yon. "Tito, nandyan po yung sinasabi ko sa inyo." Wika pa ni Denden na dahan-dahang bumagsak yung katawan nito sa sahig. Natakot ako dahil sa nangyaring yon, kaya dali-dali kong kinarga si Denden at nagtungo sa silid ng kanyang mga magulang. Ramdam ko noon na umaapoy na sa lagnat yung aking pamangkin, kaya magkahalong pangamba at pagkataranta yung aking nararamdaman. "Gumising kayo, yung anak ninyo!" Sigaw ko pa po noon sa dalawa at naalimpungatan po yung mga ito. Dali-dali silang bumangon at nang makita nilang karga-karga ko si Denden, habang walang malay ay nataranta po yung mga ito. "Ano bang nangyari, kuya?" Tanong pa po nila noon sa akin. Pinagsabihan ko silang bantayan si Denden. "May pupuntahan lang ako. Kumuha kayo ng bimpo at tubig at pahiran niyo muna yung buong katawan ng bata." At nang bumaba yung kanyang lagnat, sabi ko pa noon at dali-dali na nga akong lumabas
ng kanilang silid. Sumama naman sa akin noon yung aking bayaw. At kumuha na nga po kami ng itak at flashlight bago lumabas sa aming bahay. Alam kong nagtataka noon yung mga magulang ni Denden, kaya sinabi ko sa aking bayaw yung tungkol sa sinabi ng kanyang anak sa akin. May nakikita si Denden na pumapasok sa banyo. At malamang yun yung dahilan kung bakit may naririnig akong ingay sa banyo natin tuwing gabi. Wika ko pa nga sa aking bayaw. Tinungo naman namin noon yung banyo at nang medyo malapit na kami ay pareho kaming nakaramdam ng kakaibang takot. Nararamdaman mo rin ba yung nararamdaman ko? Tanong ko pa noon sa bayaw ko. Napatango naman siya bilang tugon sa akin. Napailing pa ako noon dahil langhap na langhap ko yung mabahong amoy sa paligid na parang nabubulok na laman. Binulungan ko na lamang siya na dahan-dahan naming buksan yung pinto ng banyo. Sinunod naman po niya. At dahil nga doon, dahan-dahan naming tinulak yung pinto. Inihanda din namin yung aming sarili kung sakaling merong tao roon. Nang mabuksan na nga namin yung pinto ng banyo, nagulat kami nang may biglang lumundag palabas rito. Ano ba yun, kuya? Tanong pa ng aking bayaw. Napailing ako sa kanya dahil ako mismo ay hindi rin alam kung ano nga ba yung nilalang na iyon. Mabilis kasi yung naging kilos nito, kaya hindi ko masyadong nakita. Isa pa ay madilim yung paligid. Walang ano-ano. Napalingon kami ng aking bayaw dahil nakarinig kami ng pag-angil doon. Pareho kaming nagulantang. Nang paglingon namin, ay may nakita na kaming itim at malaking aso na nakatayo sa aming likuran. Nagbabaga ang kanyang mga mata at kitang-kita yung paglalaway. Napamura kami noon dahil tila galit na nakatingin sa amin ang nasabing nilalang. Kasan ko naman yung aking loob at sinigawan ito. Ano bang kailangan mo? Pero hindi po yon sumagot. Ngunit napaangil lamang po yun ang sabihin ko yon. At dahil po doon ay napatras po kami ng bahagya. Hindi kami takot sa'yo, sigaw pa ng aking bayaw. At sabay naming sinugod yung nilalang na iyon. Ngunit naging mabilis po yung kanyang pagkilos. Walang ano-ano, may kung anong umagaw ng ilaw ko. Dahilan para mabitawan ko ito at tumilapon. Wala na kaming ibang flashlight noon dahil isa lang po yung aming dala. Nasa ganong sitwasyon po kami nang makarinig muli kami ng kakaibang hagikhik. Nagmatsyag po kami sa paligid at nilibot yung aming paningin kahit na wala kaming nakikita halos dahil napakadilim. Kuya, si Denden! Sigaw po noon ng aking kapatid sa loob ng bahay. At dahil po doon, kitang-kita namin yung itim na malaking aso na lumundag po sa aming bubungan. Talagang maliksi po yon. Kumalabog rin yung bubong ng bahay nang lumapag yung nasabing nilalang doon sa itaas. Napatakbo kami ng aking bayaw papasok sa loob ng bahay. At naabutan nga namin na nanlilisik na yung mga mata ni Denden. Nagsusuka na rin po ito. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako sa pinakamalapit naming kapitbahay na merong tricycle. Mabuti na lang at nagising naman po ito nang paulit-ulit akong tumawag sa labas ng kanilang bahay. Tinulungan po nila kaming dalhin sa ospital si Denden. Habang nasa daan po kami patungo sa ospital, amoy na amoy pa rin po namin yung mabahong amoy ng hangin. Animoy may kung anong nakasunod sa amin mula sa itaas. Dahil talagang meron kaming naaamoy. Labis na pag-aalala ang nararamdaman namin noon dahil tila hinang-hina na ang bata. Sa hindi kalayuan noon, meron po kaming napansin na tumatakbo na nakasunod sa amin. Hindi pala sa itaas, kundi nakasunod sa amin sa lupa. Nang mapagtanto po namin kung ano yon,
Napamura kami dahil yun po muli yung malaking aso. Sinusundan tayo ng aswang. Sabi pa nga ng driver na kapitbahay namin. Kaya mas binilisan po nito yung kanyang pagpapatakbo. Hindi naman kami naabutan ng nilalang. Subalit isang balita yung labis na gumimbal sa amin. Isang nakakalungkot na hindi namin matanggap na balita. Nang gabing yon, binawian po ng buhay yung aking pamangkin. Hindi kami makapaniwala noon. Ngunit wala na kaming nagawa kung hindi yung tanggapin yung nangyari, sa ayaw man namin at sa gusto. Hindi namin lubos na naisip na mangyayari yon sa pamangkin ko. Ayon pa nga sa kapitbahay namin na tumulong sa amin, marahil ay dahil daw sa pangaaswang sa aking pamangkin. Kaya nangyari yon sa kanya. Dagdag pa niya, may katagalan na ring inaaswang si Denden. Kaya baka unti-unti na raw na kinukuha ang kanyang buhay. Napaisip naman po ako noon na kung sana naniwala ako sa aking pamangkin nang sabihin niya ang ikwinento niya sa akin. Marahil ay nakapaghanda pa kami sa maaaring mangyari sa kanya ng gabing yon. Marahil ay naagapan pa sana namin. Pero hindi po namin nagawa. Siguro dito ko na rin po tatapusin ang kwento kong ito. Nakakalungkot man pero nangyari na ang mga nangyari. Hanggang dito na lang po at paalam.